Hello po Sir Paul. Ako po si Linda. Ngayong araw, magbabahagi ako ng kakaibang kwento. Nangyari po ito noong dalaga days ko pa. Ngayon kasi medyo may edad na. Anyway, nangyari po ito sa may Dipolog City, sa may Zamboanga del Norte. Sa baryo po namin, meron akong kinaiinisa na babae. Hindi dahil masama ang ugali niya, bagkus dahil yun sa kanyang kagandahan. Maganda rin naman ako Hindi rin naman nahuhuli ang ganda ko sa iba. Sa katunayan, bukod kay Linda, isa rin ako sa magaganda doon sa baryo namin. Yun nga lang, ang hindi ko malaman bakit lahat ng kalalakihan sa amin kay Linda po nakatingin. Lahat sila interesado kay Linda. Si Linda ang maganda. Si Linda ang mainhin, mabait, magaling sa gawaing bahay, kapuri-puri, matalino, masipag, masarap magluto, at higit sa lahat, meron siyang maganda at mahabang buhok na talaga namang kahit ako, kinaiinggitan yon at kinaiinisan siya. Matagal ko na pong kilala si Linda. Sa katunayan, close po kami nito. Bata pa lang kami, magkaibigan na po kami. Pero lumayo lang po ang landas namin sa isa't isa noong nagsimulang magdalaga na nga po kami. Dahil, kagaya ng sabi ko, lahat ng lalaki nagkakagusto po sa kanya. At ang pinaka nakakainis pa, yung kaisa-isang lalaking nagugustuhan ko, si Linda rin po talaga ang gusto. Kaya mula noon, naiinis na talaga ako kay Linda. Hindi na ako nakikipag-usap sa kanya. Umiiwas na ako sa kanya. Kapag naman kinakausap niya ako, nginingitian ko na lang siya ng pilit. Hindi ko siya nilalapitan o kung anuman. Lumipas pa po ang mga panahon. Talagang mas lalo ako nag-iinit. Lalo na kapag nakikita ko ang napakaganda niyang buhok. Oo, maganda po ako Morena, sexy. Matangos din po ang ilong. Makinis din. Pero medyo may pagkakulot po kasi ako. Yun ang isa sa pinaka-insecurity ko noong mga panahon na yun Ang gusto ko kasi, mahaba ang buhok ko, katulad ng kay Linda. Baka yun ang nagugustuhan sa kanya ng mga tao. Grabe ba naman kasi ang buhok niya. Kahit hanggang puwet ito, talagang tuwid na tuwid. Tapos ang kapal. Tapos kumikinang pa kapag nasisinaga ng araw. Nakakasilaw pa nga ito Kung tutuusin nga, kung uso na po ang mga shampoo na commercial noon, panigurado, kinuha na po si Linda. Hanggang isang araw po, may naisip akong isang bagay. What if, alamin ko ang sikreto ni Linda? Kung papaano siyang nagkaganoon, kung bakit bigla na lang siyang gumanda, kung bakit hinahabol siya ng mga kalalakihan sa amin, kung bakit ganun kahaba at katuwid ang kanyang buhok. Nagsimula akong manmanan siya. Pasimple lang po akong tumitingin sa kanya. Yung bahay naman kasi niya, halos katapatan lang din po ng bahay namin. Pag nasa kwarto ako, natatanaw ko po ang kanilang bakuran. Doon siya madalas nagsusuklay. Doon din siya tinatanong ng mga kalalakihan nung crush ko na lalaki. Wala naman ako napansing kakaiba kay Linda. Wala siyang pinapahid sa kanyang ulo. Suklay lang talaga. Sa ilang araw ko ang pagmamanman sa kanya, talagang namulagat na lang ang mata ko. Wala naman ako nakitang sikreto. Ngunit isang beses po, nagtaka na lang ako nang gabing-gabi, siguro mga pasado 8:00 na, bigla pong lumabas si Linda. Nagtaka ko nun kasi kapag mga ganong oras, dapat nasa loob ka na ng bahay mo. Bukod sa delikado, syempre, dalaga po siya. Kaya ang pinagtataka ko, bakit siya lumabas ng ganong oras? Halata rin sa kanya na parang tumataka siya. Mabagal at maingat ng kanyang galaw. Kaya ako naman, nagkaroon po ng interes na sundan si Linda. Dahan-dahan din po akong lumabas. Para syempre hindi rin makita ng mga magulang ko. Pagagalitan ako ng mga yun, Chuck. Nagawan ko naman po ng paraan para makalabas. At sinundan ko nga po itong si Linda. Laking pagtataka ko pa nang magpunta ito sa isang kagubatan na talagang pinagbabawalan kaming puntahan. Di umano, doon sa kagubatan kasi na iyon,
maraming nawawala dahil punong-puno ito ng kababalagan. Gayunpaman, sa gigil kong malaman kung ano nga ba talaga ang lihim ni Linda, sinundan ko pa rin ito. Takot na takot ako noon. Kinakabahan ako pero wala na ako nagawa. Nandoon na ako Tsaka hindi ko rin alam yung pabalik na daan. Baka maligaw pa ako. Kaya sinundan ko ng sinundan si Linda. Hanggang sa hindi ko namalayan, talagang napalalim na ang pagpasok namin sa kagubatan na iyon. Hindi po nagtagal, bigla pong humintog si Linda. Doon yun sa isang tapat na malaking puno. Hindi ko alam kung anong klaseng puno yun. Pero talagang kakaiba ang puno na iyon. Bukod sa malaki ito, mukhang napakatanda na po nito. Kaibigan, nandito ako. Magbibigay ulit ako sa iyo. Heto, may dala akong regalo sa iyo na alam kong paborito mo. Nakatingala po si Linda noon. Hindi ko alam pero para siyang may kinakausap sa itaas po ng puno. Nilabas niya rin po ang daladala niyang basket na naglalaman ng halo-halong pagkain. May prutas, may lechon manok na buo. Hindi ko na nakita pa kung ano yung nasa ilalim. Pero basta, sari-saring pagkain ito. Kaibigan, sige na, bumaba ka na. Saglit lang, bigyan mo ko nung, alam mo na, ng pambaganda ng buhok ko. Hanggang sa laking gulat ko na lang po, nang mula po sa itaas, may bumagsak po na isang malaking nilalang. Muntik na nga ako mapatili noon, pero mabuti, natakpan ko ang bibig ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Isang nilalang yun na matagal ng kwento-kwento sa aming baryo. Isa itong kapre. Napakalaki po nitong tao. Nilalang. Napakaitim ng katawan niya. Mabalahibo po siya. Napakakapal at napakarami. Nagbalik ka. Isang buwan na rin mula noong huling dating mo rito. Siyempre naman kaibigan, di ba sabi mo, isang buwan ka lang nakakapaglabas ng, alam mo na, pampaganda ng buhok ko at ng pampaswerte ko. Ganun talaga. Para mas madama mo ang mas matagal na epekto, isang buwan ka babalik. Dala mo ba ang mga paborito ko? Oo naman, prutas, lechon manok, lechon baboy, tsaka mga sigarilyo. Mamahalin niyan lahat ha? Saan mo naman nakuha to? Di syempre sa mga manliligaw ko. Ano na, bigyan mo na ako. Sige, kaibigan. Yung kapre po, napakalaki nito. Na halos hanggang bewang lang po talaga si Linda. Nagulat nga ako nang bigla pong yumuko si Linda doon sa harapan ng malaking kapre. At hetong kapre naman, pumormang iihi Tapos, paano ko ba ipapaliwanag to? Pasintabi po sa mga kabataan o sa mga magulang na may kasamang bata. Huwag niyo munang ipakinig to sa kanila ha. Medyo sensitive po ito Pumorma pong umihi yung kapre at may ginawang milagro. Alam niyo na po yung ginagawa ng kalalakihan at ilang segundo lang, bigla po itong nilabasan. Kulay dilaw at makinang na bagay at nabuhos po ito doon sa ulo ni Linda. Nung una po ay napakabaho ng amoy. Yung amoy po ng baktol o putok. Siguro nga dahil yun sa kapre. Kasi ganun naman talaga ang amoy nila. Baktol, amoy usok. Pero pagkalabas po ng likido na yon at tumama sa buhok po ni Linda, bigla pong bumango. Alam niyo po yung amoy ng shampoo ngayon? Palmolive, Sunsilk, Tresemme, at kung ano-ano pa. Ganun po yung sumabog na amoy sa kapaligiran. Natabunan po yung amoy sigarilyo, amoy putok o baktol. Tapos hetong si Linda naman po, nilabas ang maraming tubig. Binuhos niya po sa ulo niya at para po itong shinampo. Putya, nakakatawa mang isipin. Yun ata ang sikreto ni Linda. Ang shampoo ng kapre. Matapos nga ang kaganapan na iyon, kinuha po ng kapre ang basket na handog ni Linda. Walang sali-salitang umakyat ito sa malaking puno
At eto namang si Linda, matapos pong mabanlawan ng kanyang ulo, lalo pong gumanda at kuminang ang napakaganda niyang buhok. Matapos nun, nagpasalamat pa siya sa kapre sa itaas, pero hindi na ito tumugon. Si Linda naman, patalon-talon pang naglakad pabalik. Ako naman, sumunod. Ligtas kaming nakabalik sa amin. Ako naman, natatawa ko na kinikilabutan na siyempre namamangha. Putya, ang shampoo ba naman ng babaeng hinahangaan ng tao sa amin? Si Milya pala ng isang kapre. Mula noon, nawala ang inggit ko sa babaeng yun. Tinatawanan ko na lang siya. Lalapas sa paglipas ng panahon, siguro mga 1 taon nang nakaraan, isang balita ang kumalat sa amin. Si Linda, nabuntis, tapos iniwan ng tatay. Hayun, kabata-bata, may anak, hindi nakapagtapos. At yung maganda niyang muka, yung maganda niyang buhok, nawala, na parang bula. Naging losyang ang dating hinahangaan na dalaga. Sa katunayan, nagkaroon pa ito ng 3 anak. Ibig sabihin, 4 ang anak niya. Pero alam niyo ba, iba-iba ang ama. Nakakatawa na lang talaga. Samantalang ako, hindi ko inuna ang landi ko. Nakapagtapos, nagkaroon ng magandang trabaho. Stewardess pa nga. Ngayon, nagkaroon na po ng asawa. Piloto. Maganda ang buhay. Ngayon, sino sa aming dalawa ni Linda ang dapat kainggitan? Kaya kayo mga dalaga dyan, magtapos kayo ng pag-aaral. Huwag niyong unahin ng landi. Mas magandang lumande kapag nasa maayos na ang buhay. Sikapin niyong makapagtapos ng pag-aaral. Magkaroon ng magandang kinabukasan. Dahil ang pagpapamilya, ang pag-ibig, mas maganda kapag nasa tama at nasa maayos na panahon. Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Sana'y may napulot kayong aral, mga ka-dear Sir Paul.